pagiging Katoliko ay paniniwala, hindi isang obligasyon na kapag sinabi na kapag ikaw bininyagan ka bilang Katoliko ay dapat lagi ka nagsisimba. Ito yung nakabase pa rin sa paniniwala mo, 'di ba? Sabihin man natin, ganito kasi nangyayari. Pag sinasabi ng Katoliko, kinakailangan nagsisimba ka para masabi na ikaw ay malapit sa Diyos. Pero hindi lahat ng nagsisimba ay mabuting tao. Maaari mo naman gawin ang pananampalataya mo sa loob ng room, sa CR, pwede ka magdasal doon. At yung tinatawag na connection sa Diyos, ay yung pagiging parte pa rin ng Katoliko mo. Kaya nga sinasabi dito, talagang namatay si Rizal na siya ay Katoliko kasi hindi naman niya binawi ang pagiging Katolisismo niya. Sabi nga natin, against siya doon sa ginagawa ng simbahan pero hindi siya against sa pagiging Katoliko niya. Bakit siya naging against sa simbahan? Kasi yung mismong relihiyon niya ay nadudumihan dahil sa ginagawa ng mga tauhan sa simbahan. Okay? So ngayon, ito yung mga ebidensya na isiniwalat. Ang unang ebidensya ay ang pinakaunang ebidensya na masasabi natin na nangyari ang retraction is yung mismong retraction document na lumabas. Bakit ba, sir? Kasi kung titingnan natin, hindi mabubuo ang konsepto ng retraction kung hindi niya ito ginawa nung siya ay nasa dapitan. Tatandaan, ang una nag-aumpisa na ng ideya na si Rizal ay magre-retract, okay, sa simbahan is yung tinatawag po, is yung nakulong siya sa dapitan. Bakit ba, sir? Kasi wala namang nag-utos sa kanya na mag-retract siya doon sa dapitan. Ano bang ginawa niya? Nagsulat siya ng retraction ngunit hindi niya ito itinuloy dahil nga nakita niya pa rin yung katiwalian at nakita niya pa rin yung mga maling ginagawa sa simbahan. So ibig sabihin nito ay yung naging rason kung bakit hindi niya itinuloy ang retraction. Pero ang hin pa rin dito, ginawa niya, inumpisahan niya. So ngayon, nagkaroon ngayon ng ideya, binigyan niya ngayon ng ideya ang mga simbahang Katoliko, lalong-lalo ng mga praile, na kapag pinilit si Rizal ay gagawin niya na manumbalik sa simbahan or bawiin niya yung tinatawag na babawiin niya yung mga sinabi niya patungkol sa mga praile at sa simbahan. Yun yung binigyan niyang ideya, ininculcate niyang idea sa mga praile. That's why itong mga praile na ito nung malapit ng patayin si Dr. Jose Rizal, pinilit nila na si Dr. Jose Rizal ay mag-retract, okay, sa panig ng simbahan. Next naman is habang si Rizal ay nakakulong sa piitan, si Rizal ay nagdasal at pinirmahan ng isang prayer book na may titulong Act of Faith, Hope and Charity. Ano po bang ibig sabihin nito? Ano bang sinasabi nito? Ito yung sa kwento doon sa Cuerpo de Vigilancia. Isa sa mga kwento ng Cuerpo de Vigilancia ay si Rizal, nung kinulong si Rizal at marapit na siyang bitayin, binigyan siya ng prayer book. Okay, itong prayer book na ito daw ginamit ni Rizal nung siya ay paulit-ulit na nagdasal at the same time nung siya ay nakita ni Balaguer na nagsimba. Okay, so ngayon, etong prayer book na ito, kung titingnan natin, wala itong pirma ni Dr. Jose Rizal. Ngunit, bilang patunay na tinanggap niya ang pagiging Katoliko niya at nanumbalik siya sa simbahan bilang patunay, pinirmahan ito ni Dr. Jose Rizal na kung saan hindi lamang niya binasa ito, hindi lamang niya ginamit ito sa pagdadasal, bagkus pinirmahan niya ito bilang simbolo na siya ay nanumbalik, okay, at siya ay magre-retract, okay, para bawiin yung mga sinabi niya doon sa simbahan. So ngayon, doon sa titulo na ito, sa may Act of Faith and Hope and Charity, nakita doon sa may pinaka pangalawang page na merong pirma si Dr. Jose Rizal. Okay? So ngayon, ito yung naging patunay at sumuporta doon sa dokumento na nahanap, okay, sa dokumento na ginawa ni Dr. Jose Rizal patungkol sa, or ginawa kay Dr. Jose Rizal patungkol sa retraction. 'Di ba? Sabi nga doon sa may sa mga iba pang mga ebidensya, yung unang retraction na ibinigay kay Dr. Jose Rizal ay masyadong mahaba. So ngayon, pinabago ito ni Dr. Jose Rizal para gawing maikli lamang dahil sobrang haba ng mga nilalaman ng retraction. Kumbaga, hindi niya nagustuhan yung nilalaman ng retraction. So ibig sabihin, nung pinabago niya ito, hangad niya talaga magkaroon ng retraction. Kaso nga lang, hindi niya lang ninanais yung nilalaman ng retraction. Bagkus siguro dahil hindi naman yun talaga yung nilalaman ng puso niya. Kaya pinabago niya yung nilalaman ng retraction. Kaya nga, yung original na lumabas na retraction ay yung maikling retraction. Ito yung 1935 retraction. Ito yung maikling retraction na kung saan, according kay Moreno, si Moreno po ay isang gwardiya sibil na tagabantay doon sa piitan ni Dr. Jose Rizal. So, ibig sabihin, kung siya yung tagabantay ni Dr. Jose Rizal sa piitan, nakikita niya talaga kung paano yung ginagawa ni Dr. Jose Rizal at naririnig niya. At remember, si Moreno po ay isang Pilipino. Kung titingnan po natin, walang biases dito. Bakit po, sir? Kasi syempre, kung si Moreno ay isang Pilipino, ang puso niya ay patungkol sa pride, okay, sa kalayaan ng Pilipinas at kung ang side niya ay patungkol sa mga Pilipino. Kaya lamang siya naging gwardiya sibil ng mga Espanyol dahil wala naman silang laban kapag kinalaban nila ang pamahalaan ng Espanyol, sila yung papatayin. Kaya itong si Moreno, nung siya ay naglabas ng statement patungkol sa nangyari doon sa retraction ni Rizal sa Cuerpo de Vigilancia, ito yung nakita ni Moreno na kung saan talagang may binigay kay
Dr. Jose Rizal na prayer book. Ngayon, itong si prayer book na ito, at nakita naman talaga ni Moreno na pinirmahan ni Rizal ang prayer book. At the same time, meron si Rizal na pinaulit na dokumento. Hindi lang sure ni Moreno kung yung pinaulit na yun ay retraction. Pero ang usapan dito, ano yung kaya yung ipapaulit ni Rizal na isang dokumento na kinakailangan niyang pirmahan? Ang kinakailangan lamang niyang pirmahan sa panahon na iyon is yung konsepto ng retraction. Wala naman na siyang ibang pinaulit na ibang dokumento na kinakailangan niya pang pirmahan dahil ang pinipilit lamang sa kanyang papirmahan is yung retraction. So, kayo na maghumusga kung ano ba yung nakita ni Moreno. Okay? So, ang testimonya ng isang paring, next naman, ang testimonya ng isang paring Jesuit na dumalaw kay Rizal ng paulit-ulit para ipapirma sa kanya ang retraction document. Ano ba yung mga, sino ba dito yung mga tauhan na kung saan paulit-ulit na dumalaw kay Jose Rizal para papirmahin si Rizal ng dokumento ng retraction? Isa dito is yung Jesuita na ang pangalan ay si Father Balaguer. Okay? At ang pangalawa, at ang dalawang pari pa na pumilit sa kanya is yung mga pari, yung mga teacher niya sa Ateneo. Dahil nga, ang nangyari dito, etong dalawang teacher niya sa Ateneo na si Father Jose Villaclara at si Father Estanislao March, ulitin ko ha, si Father Jose Villaclara at si Father Estanislao March, etong dalawa na ito na teacher niya sa Ateneo ay pumunta at pinayagan na pumasok doon sa Bilibid kung saan nakakulong si Dr. Jose Rizal. Hindi para kadalawin si Jose Rizal, kundi para hikayatin si Dr. Jose Rizal na pirmahan na yung retraction. Bakit nga po? Dahil nga kilala nila si Dr. Jose Rizal ay isang mabuting bata. At the same time, si Dr. Jose Rizal ay naniniwala sa konsepto ng Katoliko. Bakit nga po ba, sir? Dahil si Dr. Jose Rizal ay may ginawang sculpture na kung saan itong sculpture na ito ay sumasalamin sa pagiging Katoliko ni Dr. Jose Rizal. So ibig sabihin, anong ginawa dito anong ginawa po ng dalawang pare? Yung ginawa ni Dr. Jose Rizal na sculpture sa Ateneo ay dinala niya doon kay Dr. Jose Rizal para magbalik tanaw si Dr. Jose Rizal na noong bata pa lamang siya ay naniniwala na siya sa konsepto ng simbahan. At the same time, malakas ang kanyang pananalig sa Diyos. So kaya, para mawala ang kanyang kasalanan sa mga nasabi niya patungkol sa laban sa simbahan at the same time sa mga pare sa simbahan, pinilit nila na pirmahan ni Dr. Jose Rizal ang retraction. Okay? Ang tanong, nangyari ba ang pagpirma ni Dr. Jose Rizal sa retraction? Malalaman natin mamaya kung totoo bang napilit ni Father Jose Villaclara at ni Padre Estanislao March yung kanilang former na estudyante na si Dr. Jose Rizal para bawiin yung mga nasabi niya patungkol sa simbahan at the same time sa mga praile. So ayun, after din ito, ang ika-apat pa na ebidensya, okay, na pinaniniwalaan ng simbahan or ng mga naniniwala na si Rizal ay nagretract, si Rizal ay nagdasal ng maraming beses bago siya bitahin. Siya ay nagsimba rin sa loob ng piitan at nakita ito ni Padre Balaguer. Si Padre Balaguer, ito nga Jesuita na paulit-ulit yung dumadalaw sa kanya na kung saan, according dito, sabi nga dito, ipag-iisa ko na si 4 at saka si 5, no? Si Father Balaguer ay dumadalaw kay Dr. Jose Rizal para pilitin si Dr. Jose Rizal na pumirma ng retraction. Kasama nito yung mga pare na teacher dati ni Dr. Jose Rizal. Ngunit itong si Father Balaguer, according sa kanya, nakita nga niya si Dr. Jose Rizal na nagdarasal sa loob ng piitan at the same time, si Dr. Jose Rizal ay humiling pa nga na magkaroon siya ng Biblia na hawak. Yun nga po yung ito nga yung ang binigay niya sa kanya hindi Biblia bagkus ang binigay sa kanya isang prayer book. Okay? Yung Act of Faith and Hope and Charity. So ngayon nung hiniling ni Dr. Jose Rizal iyon, ginamit niya ito sa pagdarasal at nakita pa nga na lumikluhod pa nga si Dr. Jose Rizal sa imahe ng Diyos, okay, sa harapan niya doon sa loob ng piitan. At the same time, si Rizal ay umatin pa nga sa misa. So ngayon, ito sinasabi ni Dr. Balaguer, paano natin ang konsepto lamang ni Dr. Balaguer na ito, kaya niya sinabi na nakita niya si Dr. Jose Rizal para magpatunay na bakit hindi gagawin ni Rizal ang retraction. Kung nakita natin si Rizal, yung pananiniwala at pananampalataya ni Rizal ay yung pagiging makadiyos at parte ng kultura ng Pilipino. Na kung saan, ibig sabihin nito, syempre, kung ikaw ay isang taong makasalanan, nahahangarin mo na bago ka mamatay, ay mapunta ka sa tahanan ng Diyos o sa kalangitan. According dito kay Father Balaguer, paano ka mapupunta sa kalangitan kung ikaw ay may nasabing masama at tinakwil mo ang simbahan base sa nagawa ni Dr. Jose Rizal ng mga nobela. So ngayon, kitang-kita dito daw sa pagdarasal ni Dr. Jose Rizal na pinagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa. At kasama sa pagsisisi ni Dr. Jose Rizal ay ang pagpirma ni Dr. Jose Rizal sa retraction. Okay? At the same time, nung pinilit nga ni Father Balaguer to, ninanais ni Dr. Jose Rizal bago siya mamatay ay ikasal siya sa kanyang mahal na si Josephine Bracken. So ngayon, etong kasal na ito ay hindi mangyayari kung hindi siya magre-retract dahil sinabi ni Dr. Balaguer, ni Father Balaguer, sinabi ni Father Balaguer, if there's no retraction, there's no marriage. Okay? If there's a retraction, there's a marriage. So ngayon, kailangan mamili ni Dr. Jose Rizal. Kaso syempre, kung ikaw ay mamamatay, okay, at
according nga sa mga kasaysayan, bakit pinili ni Dr. Jose Rizal na mag-retract para ikasal kay Josephine Bracken? Dahil syempre kung ikaw ay mamamatay at yun na lang yung huling pagmamahal na mararanasan mo, ang kagustuhan ng lahat ay syempre doon ka, kung mamamatay ka man, ay kakasal ka sa taong mahal at pinakamamahal mo. So ngayon, ito yung tinitingnan na konsepto ng mga ibang mga historiador na maaaring pumirma nga si Dr. Jose Rizal dahil kahit walang marriage certificate, wala din namang sense kung magkakaroon ng marriage certificate dahil kung mamamatay din naman si Dr. Jose Rizal, pwede pa rin mag-asawa si Josephine Bracken ng ibang lalaki. Nagets mo ba yung konsepto? Di ba halimbawa, kung si lalaki A at saka si lalaki A at saka si babae, ipakakasal siya ikakasal silang dalawa pero si lalaki A ay mamamatay din naman. Ano pa yung sense na pagkakaroon ng birth certificate ng marriage certificate? Which is itong marriage certificate na ito ay mawawalan din naman ng sense kapag namatay ang isang lalaki. So kasi kapag namatay ang isang lalaki, yung marriage certificate ay hindi na magkakaroon pa ng simbolo na siya ay kasal pa or in short nakatali pa sa isang lalaki. So kapag namatay si Dr. Rizal, pwede pa rin mag-asawa si Josephine Bracken. So para sa fulfillment lamang ni Dr. Rizal, nais niyang maipakasal kay Josephine Bracken kahit wala nang marriage certificate kasi hindi naman niya may pagmamayabang sa langit yung marriage certificate, 'di ba? Nakasal siya kay Josephine Bracken kasi hindi naman niya madadala yun sa pag siya namatay na. So ito yung tinitingnan na konsepto ng kasaysayan. So, ayun yung mga kontrobersya na isiniwalat ng simbahan. Kung bakit nga ba nasabi ng simbahan na si Dr. Jose Rizal ay totoo nga nag-retract at binawi niya yung konsepto ng mga sinabi niya patungkol sa simbahan. Next naman is yung ikalas na ebidensya na masasabi ko sa inyo at maibabahagi ko na kung saan ito yung talaga nagpatunay at malaking ebidensya na maaari talaga si Dr. Jose Rizal ay nag-retract dahil yung mismo na humahawak ng ating kasaysayan, which is yung NHCC natin, yung the Historical Commission of the Philippines, ay naglabas patungkol sa detalye ng retraction ni Rizal. Paano nga ba naglabas ng ebidensya itong Historical Commission sa Pilipinas? Okay, tatandaan natin, di ba ang konsepto ng mga Pilipino ay tinatawag nating oral history, hindi tayo marunong magdokumento. At isa sa mga dokumento na ito na retraction ay hindi nanggaling sa atin, bagkus nanggaling sa ibang bansa. Dahil nga ninanais nila na magkaroon ng kasaysayan na talagang binawi ni Dr. Jose Rizal ang paglaban niya sa simbahan. Bakit sir? Kasi di ba sabi ko nga po sa inyo, ang konsepto po ng mga Espanyol, lalo-lalo na sa Western, ay positivism. Ano ba yung positivism? Di ba nga sabi natin, ang positivism ay empirical. Okay? At pag sinabi natin empirical, hindi sila naniniwala based sa observation lamang. Naniniwala sila sa pamamagitan ng ebidensya. Yun yung oobserbahan nila, yung ebidensya. Hindi lamang kung ano yung nakikita ng isang tao based sa observation na ikikwento by oral. Okay, kinakailangan i-dokumento. So ngayon, ang nangyari po dito, bakit napatunayan na malaking porsyento na si Rizal ay nag-retract? Dahil nga, itong NHCC na ito, sa pamamagitan ni Rene Escalante, binili nila ang dokumento ni Dr. Jose Rizal, binili nila ang dokumento ng retraction sa ibang bansa para magkaroon ng kopya o sariling kopya ng retraction ang Pilipinas. So ngayon, ito'y patunay lamang na malaki ang porsyento na nag-retract nga si Dr. Jose Rizal dahil gumastos ang Pilipinas sa pagbili ng isang dokumento na galing sa ibang bansa, which is ito ay may kamahalan. Meron ako narinig sa mga debate na normal lang nabilin yung dokumento para pag-aralan kung totoo nga ba o hindi. Pero ang tanong, ito nga yung nangyari. Yes, totoo nga, normal lang bilhin ang isang dokumento para pag-aralan at sabihin kung totoo ba o hindi yung pangyayari doon sa dokumento na yon. Kaso nga lang, itong NHCC, itong National Historical Commission sa Pilipinas, ang ginawa nila ay tinago nila ang dokumento. Okay, tinago nila ang dokumento at nilagay doon bilang isang dokumento ng Pilipinas. So, ibig sabihin ito, kaya siya itinuring na dokumento ng Pilipinas dahil totoo nga nangyari yung tinatawag na retraction. At malaki ang porsyento na nangyari nga yung retraction. Pero ayoko pang sagutin yung sitwasyon kung totoo ba nangyari yung retraction. Okay? So, bibigyan ko lamang kayo ng paunang idea dito na malaki ang porsyento na nangyari talaga ang retraction. Kasi nga, nakatago siya sa kasaysayan ng Pilipinas. Doon nga po sa National Historical Commission. Tatandaan, ang mga historiador natin ay hindi putyo-putyo. Pinag-aaralan nito ang mga kasaysayan sa loob ng Pilipinas. Bakit naman sila tatanggap ng mga kasaysayan na kung saan magliligaw sa kasaysayan na meron tayo sa loob ng Pilipinas? Kung kaya't yung mga kasaysayan na tatanggapin nila ay yung mga kapawang katotohanan lamang. Ang tanong, bakit nila itinago? Okay? Bakit nandoon pa rin bilang kopya natin yung retraction ni Rizal kung hindi ito totoo? Okay? That's the question. So ngayon, may kwenta tayo dun sa Cuerpo de Vigilancia. Ito yung mga tauhan para mas lalo nyo maintindihan. Sa tauhan ng Cuerpo de Vigilancia, nandiyan si Moreno. Si Moreno, siya yung isang Pilipinong Guardia Civil na nagbantay sa pihitan kay Dr. Jose Rizal. Tatandaan na Filipinong Guardia Civil siya. Sabi ko nga po sa inyo, bakit nga siya naninilbihan sa mga Kastila? Kasi bago pa man dumating sila sa panahon ng mga kasi nga po, sila yung mga adapted soldier, okay? Ito yung mga soldier na matatagpuan po natin sa panahon ng mga datu at raha natin. Di ba nga sinabi natin, itong
mga barangay na ito, yung mga barangay na pinamumunuan ng mga datu raha, meron silang mga mandirigma. So yung mga mandirigma na ito yung ginamit nila bilang adopted soldier sa panahon ng mga Kastila. Kapag hindi sila nanilbihan sa panahon ng mga Kastila, papatayin sila. So ngayon walang choice si Moreno kung hindi manilbihan sa Kastila. Kaya nga, sinasabi dito, kung si Moreno ay isang Pilipino at pinatunayan ni Moreno na si Dr. Jose Rizal ay may pinirmahan at may inabot siyang dokumento para baguhin, pagkatapos baguhin ay inabot uli sa kanya at pinirmahan niya. So therefore, yung nakita ni Dr. ni Moreno, yung pagpipirma ni Dr. Jose Rizal, ito yung nagpapatunay na si Dr. Jose Rizal talaga ay nagretract. Tatandaan na walang bias to kasi si Moreno naman ay hindi Kastila. Okay, siya ay isang Pilipino na kung saan si Rizal din ay Pilipino. Bakit niya ilalaglag